Guys, nandito tayo ngayon sa Tea and Coffee sa Kamuning Road, Quezon City, kung saan atin pong makakausap ang 80s sexy star na si Amanda Amores. Excited na ako dahil never pa siyang nai-interview after siyang mag-retire sa mundo ng showbiz. Hi! Hello! Hello, Amanda! Kamusta? Kamusta ka na? Natuloy na rin ang ating Natuloy matagal din. na usapan. Kaya na nag-google ako, hinahanap ko eh. Parang wala akong makita masyadong sa'yo. Mga articles or mga YouTube interviews. Iniwasan ko lahat kasi nakapangako ako sa inyo na bago ang lahat, kayo muna talaga, di ba? Ang tagal-tagal natin ito inintay. Hi, salamat na tuloy din. Kahit na busy ako sa mother ko mag-alaga, talagang iba kayo, iba ka. Naku, talaga nung grabe Siyempre. ka naman. No? Siyempre. Sino ba may-ari nito? Ay, eto nga pala ang isa sa aking best friend. Sis, pakilala kita. Oo. Eto, Hi! Eto ang owner dito. Hello. Nice to meet you. Miss G. G! Oo. Ano, G. ano bang pwedeng makakain dito sa ano nyo? Sa inyong cafe? Naman po, marami po mga rice meal, mga pastries. Tapos, siyempre, yung main po namin is coffee. And TN coffee po siya ang main. And then, meron po kami mga frap. Marami naman po. Lahat po nandito. Lahat nandito. Wala Kung pa anong sila meron sa kami. iba, meron Yes, ka. sir. Mas marami sa akin, Oh. sir. Pero ang kakaiba, dito sa coffee shop mo, Yes, po. may mga Yes, sir. The best, may mga movie poster ni Amanda. Ito ang pinaghandaan ng BFF ko. Oo. Parang hindi naman masyadong naghanda kayo ng sa pagdating ko rito ngayon. Kulang pa to. Kulang Marami pa yan. Sana nga nandyan yung Scorpio Nights, Oo nga. yung Lover's Delight, Oo. yung kay Joey Marcas. Marami pa. Hindi ko lang naisali dyan. Oo. O isa-isahin natin yung mga pelikulang to. So magsimula muna tayo dito. Gumawa ako ng international kasama si Maria Isabel Lopez. Medyo ma-action ako doon eh. May Oo. baril-baril, ganyan. Eto yan. Oo. Bakit pulit-pulit yung mga outfit mo dyan? Parang yung eksena ko, sa dami na ng pinuntahan ko, tinakbo ko. Alam mo, ilang araw na wala nang kain o yan na yung nandun yan, mamaya yung Parang international doon. Medyo may hinahanap ako na dapat kong gantihan. Oo. Yan. Parang revenge story siya. Yes, Ganon. yes, correct. Oo. Okay. Tapos, ang sunod, eto comedy to, nakakatawa naman kasi to. Hindi Si ko naman, Tito George, andyan. hindi ko akalain na mapapasok ako sa comedy. Oo. Ayan naman yan, yung nagiging pusa sa gabi na, Sino nagiging pusa? Ikaw? kaya ako si Muning. Nakakatawa yan. Sana, mapanood yan ng mga kaidaran. Napapanood pa ba yan? Yung mga kaedad ko. Saan? Pwede pa yung mahanap. Wala sa YouTube? Alam ko meron yan. Oo. Okay. O ito. Tapos, eto, ako, kay Sunny Camarillo, sa Rustans Cubao, kinuha niya akong model sa exhibit, nanalo ko dun. Wow. Daming bumili at saka medyo successful yung naging exhibit namin sa Harrison Plaza. Oo. Isa lang yan sa mga magagandang shots ni Sunny Camarillo. Nag-fade na nga lang ng konti, no? Oo, sa ng tagal, sa panahon. tagal. Ito. Ito naman, nung panahon na to, iboboto nyo yung mga sexy star, ST Queen. Sa magandang pangyayari, nanalo naman ako. Dami akong boto. Wow. Ayan yung mga Anong kalaban premyo? ko. May cash nun eh. Tsaka yung binigay sa GMA7 ni Kuya Germs, binigyan kami ng isang araw na maibigay yung trophy. Tapos kami ni Richard Gomez. Maraming artista dyan. O si FPJ, ano yun? Oo, marami. Medyo malaking event yan. Okay, lakad tayo rito. Ito. Ito, kasama ko si Miss Lala Montelibano, Didit Romero, Ulan, Init at Hamog. Alam mo yung mga pa-sexy. Yun ang mga magandang Gano'ng eksena. katiring yung movie na yan? Hindi gaano. Hindi ka ano? Medyo Mild lang. may kwentong pampamilya. Aha. Kaya nangyari yon dahil kailangan kumita. Yung mga ganon. Okay. Ito. Ito wala, mga pa-cute lang yan na isama lang dyan. Ito kaagaw. O, anong story ng kaagaw? Si Miss Odette Can, si Tita Odette, may pangalawang husband siya na ko na dahil in love siya sa mister niya. Pa ko, ayaw niya akong paniwalaan hanggat kami na yung nag-aaway dahil magkasama kami sa isang bubong. Medyo masakit yung sampalan, tsaka
Proud ako kay Tita Odette kasi pinagmamalaki niya ako sa eksena namin na yan. Dahil hindi raw ako maarte kahit ilang sampal. Sa rehearsal, 1, 2, 3. Pero nung eksena na namin, medyo marami na. Napaganda naman din. Napaganda yung eksena. So may sexy rin dyan, ha? Na mga scenes. Sexy kasi may naliligo ako. Scene dyan eh. Ito Dito naman. natin. Oo. At tari ng bala si Madelo. O, Ano action na naman to? yan. Oo. Ito na yung mga huling ginawa ko bago yung Lover's Delight kay Joey Marquez. Ito na yun. Tari ng bala. Medyo barilan din. Mga nakakatakot na mga may mga blasting. Parang ano to, true to life story. True to life. Si Ni Madelo. Lieutenant Tomas Madelo. Si Tomas Madelo. Isa yung sa nakilala ko rin mabait. True to life yan. Totoo Naku, yan. grabe naman tong picture na to. Eto, nagmungadal ako ng Pepe Jeans. Parang konti lang tinatago dyan, ha? Oh. Ay, naku, alam mo, ang daming kwento. Anong kwento niyan? Ang hirap niyan kasi aakyat ka sa mataas na puno sa Mount Makiling. Okay. Doon ko pa lang tatanggalin yung robe para ilaglag dahil kailangan nakukunan ng nasa puno. Kaya sabi ng may mga nanonood nun doon, marami. Yung mga kaibigan ng mga nandun, ng mga Chinese, sabi nila, dapat daw wala. Pero mababait naman sila na, magagalang naman. Malayo lang sila, malayo. Pero medyo kakaiba kasi lahat ng Iba nakakakita niyan, sabi, sana wala nang takip. Kaya nga eh. Para imbis na nakaka-focus ka dun sa pantalon, sa iba ka nakaka-focus. Correct. Kasi sabi nila, nasa ng Pepe Jeans yan? Ayan ba? Medyo sayang daw, may takip. Malaki babayad sa ganyan. Medyo. Yeah. Medyo. No? Malaki medyo. ang TF, no? Medyo. So, napag-usapan niya, no? Nung mga panahon na nilabas yan? Napag-usapan. Very controversial ba yan, no? Napag-usapan. Etong Pepe Jeans, binili na yan eh. Binili na ng jug. Jag na may-ari. Nasa London na. Kaya nung pumunta ako sa London, nagpa-picture talaga ako ng Pepe Jeans. Pa-picture ako doon. Yan ang ba pinaka-daring na pictorial na ginawa mo? O meron pa mas daring dyan? Ito na yun. Yan na yan. Ganyan. Okay. O, ito. Ito naman, ito nakakatuwa. Parang Jess. Parang Jess, yan. Lahat sila, nakasama ko dyan, mababait yan. Medyo parang mga kuya-kuya ko sila dyan. Kuya-kuya. Alam mo, bagats-bagats pa ako noon. Pero, ma-action yung movie na yan. Sino Tsaka, ikaw ba yan? si Emily Loren Si yun. Emily. Oo, yan. Okay din yan. Ito? Eto, Judas, maganda rin to. Kasi, alam mo yung action din, drama. Tsahin ko si Mirna Castillo dyan. Tsahin ko siya dyan. Nung panahon na yan. Dyan ko siya unang nakilala sa shooting namin ng Judas. Hanggat naging close na siya sa akin. Ikaw talaga nasa nasa poster, no? Oo. So, film mo to? Oo. Ikaw pinakabida dyan? Oo. Kayo ni Mirna? Oo. Bade siya yung tsahin ko dyan na hinahanap ko. Na siya pala yung umagaw ng mga lupain namin. Kontrabida siya ng konti. Oo, kontrabida siya dyan. Sana nga mapanood rin niya nila, medyo maganda. Ito? Ay, eto, masayang eksena Bakit? to. International, mga German ang kasama namin. Sino yun nasa poster na yan? Maria Isabel Lopez. Ah. Isa sa totoong tao na nakasama ko rin. Marami namang totoong tao, pero isa siya doon. Tapos ako dyan, introducing. Andyan din si Miss Introducing ka sa foreign. International. Sa international market. Dapat yan, may mga kasunod pa yan na gagawin ko, kaso nawala, nagpamilya ako. Yun yung pinangako ko sa sarili ko. Na gusto ko magpamilya. Ganda mo rito Eto, mga modeling. Modeling. Oo. Marami ako Nag-rap model ka rin, no? Hindi. Meron lang kami mga shows. Kasama ko sila Cecil Castillo, Dinah Dominguez. Marami akong nakasama na mga shows. Sayang, marami pa yan. Marami pa! Maganda rin yung Lover's Delight kung mapanood nila yung kay Joey Marquez. Isa rin Comedy naman yun. Comedy. Marami naman ako nagawa pero siyempre tumatak sa isip nila yung sexy Scorpion Nights. Pero yun, hindi lang yun basta pa-sexy yun sa Scorpion Nights. Nag-workshop ako dyan. Peki Galyaga. Peki Galyaga yan eh. Medyo talagang hindi siya yung basta nag-bold lang. Ano ito? Experimental cinema ba yan? Yes. Kasi noong mga panahon na yun, talagang Bagets ka pa nun. Oo, pinapayagan yung mga ganyang movies noon eh. Pinilahan yan sa film center. Hanggang sa mga sinihan.
Guys, kasama na natin Miss Amanda Amores. Amanda, salamat at pumayag ka na sa wakas sa interview na to. Natupad na rin. Sa tagal, Ang tagal. Parang more than 1 year na to. Ito negotiation natin. Parang hindi lang. 2 years. Oo. Ito na yung talagang tinadhana. Bakit nga ba ang tagal mo magdesisyon bago pumayag ka magpa-interview? Gustong-gusto ko man. Kaso nga, ang mother ko, mula nung nagda-dialysis na siya, mas lalong umikli ang oras ko para gumawa pa ng ibang mga ganap, di ba? So nakatuto ka sa kanya? Oo, sa ngayon Oo. Kaya medyo puyat, pagod, pero okay lang. Kasi mother ko naman yan, Oo. di ba? Oo. Kaya naman, Yeah. kinakaya, at kailangan kayanin. Oo. Kamusta naman ang mga anak mo? 2 anak ko, parehong babae. May mga pamilya na kanya-kanya. Kaya ako, dito sa mother ko, siguro pag may oras, saka lang ako, sandaling oras nakikipag-chika, Oo. uwi. Ganun lang. Oo. Bihira na talaga yung... So wala na sa iyo mga anak mo? May kanya-kanya ng bahayan? May kanya-kanya na. Oo. Tsaka mabait naman yung mga madugang ko. Oo. Medyo relax na ako. Oo. Pero, hindi ko kailangan yung kagaya ng mga tanong nila na ba't hindi ako mag-asawa ulit. Di ba? Pag-usapan mo natin guys ang makulay na buhay ni Miss Amanda Amores. O bago natin puntahan yung mga medyo controversial na part ng life mo, paano ka muna naging artista? Paano ka na-discover? Parang nasa ano ko na dahil yung father ko, nag-artista rin nun, Mike Lapid ang ginagamit niya. Lapid? Yun ang screen name niya. Screen name. Tapos, yung ninong ko, sila Roberto Gonzales, Bernard Bonin, parang nasa bahay sila lagi. Tapos, yung kapatid ng father ko, naging Miss Cebu. Kinukuha rin dati mag-artista. Parang pangkaraniwan na, andyan na, nakita ko na sila, namulat mata ko. Nandyan sila lagi sa bahay. Sinasama ka rin sa shooting? Sa shooting nung Hindi. panahon na yun, hindi. Pero, nasanay na ako na nandyan ang mga artista sa bahay. Tapos, marami ding bagets-bagets pa ako na kumukuhang mag-model ako ng notebook. Meron akong mga yan. Yung mga Bisaya magazine, meron ako na bagets-bagets pa ako. Wala ka pa sa showbiz? Di ka pa artista? Wala pa. Papetik-petik yan, meron ako, mga notebook yun. Mga naka-t-shirt ako na, mga pa-cute lang, na naka-ribbon. Nagsimula ka pala model. Oh. Tapos meron kami mga stars galore na kasama sila, yun nga, Cecil Castillo, maraming artista din doon. Nakasanayan ko na rin na kalubilo sila. Kaya andun talaga, kahit ayaw mo pala, susundan at susundan ka. Ilang taon ka nung una kang gumawa ng pelikula? 17. At 17. Sino ang nag-encourage sa'yo na pumasok sa showbiz? Nag-guest ako kay Tony Reyes, direct Tony Reyes noon. Yun yung kasama sila Roy Vinson, Jess Lapid. Parang subok lang Pero hindi pa ako ganun ka-interesado. Isa-isa kung ano lang yung gusto ko kasi parang hindi pa talaga hindi ako ganun kasipag Pero nung sunod-sunod na ayan na, nag-workshop na ako kay Direct Pecky Galiaga. Medyo ito seryoso na to kasi may workshop na ako 2 weeks, di ba? Pecky Galiaga agad? Hindi, meron ako mga nagawang iba pa. Mga minor? Oo, guesting. Guesting minor. Parang extra, gano'n? Or may role Hindi naman? Meron na ako mga nakabox na pangalan. Meron na rin. Oo, meron na ako Hindi pa sexy yan o sexy na? Hindi pa. Hindi Yan pa. yung mga action. Serious? Oo. Tapos yung kay Direk, sabi nila, tanggapin mo yan kasi hindi ka na nag-audition, pinatawag ka talaga. May Pecky Galiaga. Oo. Sayang yan kasi marami daw talaga nag-audition daw doon para sa eksena ko. Okay. Di sabi ko, sige, workshop. Eto na ang kwento. May isang araw kami doon na talagang tanggal, all out. At 17 years old? Or 18 ka na niyan? 19? Ano na ako niyan? 18 na ako. 18 ka na? Oo. Okay. Mag-i-18, parang ganun. Alam mo, parang kailan lang kasi, pero parang mag-i-18 na, 18 pa lang yata, mag-i-18 ako. Oo. Workshop kami ng isang araw. Anong pinagawa? Aarte ka ng
isa-isa tatanggalin mo yan. Ha? Kami, kung sino kami si Scorpio. Para sa movie Scorpio Nights to. Scorpio Nights. Oo. Medyo- Kailangan maghubad? Sa workshop? Bihira yun, di ba? Sino mga naghubad na kasama mo? Kami ni Louie. Orestes Ojeda. Justice Ojeda, Ana Marie Gutierrez, Si Daniel. Daniel Fernando, at ako. Kung sino yung nasa Scorpio Nights. In-explain ba sa inyo kung bakit kailangan nakahubad kayo habang nag-workshop? Para matanggal yung hiya at saka para maging relax, maging kampante kami sa eksena namin. Paano mo di-describe yung pakiramdam mo nung ginagawa mo na? Ano kasi parang ako walang kamuwang-muwang. Basta, Amanda, tayo ka. Ikaw na, yung ganon. Sila muna nauna eh. Sige, natanggalin mo na isa-isa. Isipin mo na lang na nasa isang lugar ka, na nasa harap ka ng salamin, mirror. Tingnan mo yung sarili mo, na gandang-ganda ka sa sarili mo, na ipakita ko raw. Okay. E di ako naman, sige, tingin. Ano yung natural sa pakiramdam ko? Wow, sarap pala. Tingin-tingin ako sa mirror. Ganda ko pala. Ganda pala ng katawan ko. Ganyan? Ganyan ang ginagawa mo noon? Patingin sa puwet. Para matanggal yung hiya ko. Ganda Hindi ka nag-resist, Derek. Bakit naman? Hindi. Kasi mababait silang lahat. Parang baby-baby nila. At habang ginagawa mo yan, nanonood yung mga kapwa-artista mo sa'yo? Oo. Tatayo okay. Tatayo ka sa gitna. Magkakaharap kayong gano'n? Tatayo ka Tatayo ka sa gitna ng parang nakaikot sila Ikot sa'yo? kami. Sa film center yon workshop namin. Okay. Parang walang mali siya lahat. At tinatanggal niya yung mali siya, parang gano'n. Na masanay na kayo, ganito magiging itsura niyo habang sinushoot natin, gano'n. Para panatag na. Pero totoo, ang ganda ng namin, samahan namin sa shooting. Medyo nakaka-miss nung natapos yung Scorpio Nights. Tsaka ang ganda. Pinilahan sa film center, di ba? Sure, hit yan eh. Tsaka hindi ko kinahihiya. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, ako hindi ko kinahihiya kasi Peke Galiaga. Isa pa, bago ko siyempre ibigay yung sarili ko. Gusto ko muna ipakita. Mga joke-joke. Pero sabi ko, siyempre, magpapakasal ako sa lalaking gusto ko na magiging ama ng mga anak ko. Yan yung pinangako ko talaga na pakakasalan ako, ipaglalaban at tatanggapin ako. Was that your first, Was that your first love scene? A bold scene? Yung Scorpio Nights? Scorpio. Yun ba Anong una? yan? Yan ang una. Scorpio Nights. Yun ang baptism mo by sa pagiging bold star, sexy star. Ay, hindi ko ikinahiya yan. Ganda ng Scorpio. Ano ba scenes nyo ron na medyo controversial? Ay, nakakatuwa yan. Sena namin. Ano? Kasi tinuro, ganito gagawin. Lipat ang camera doon, lipat doon. Nasa CR. Kasi dalawa lang naman kami ni Ana Marie doon eh. Nung eksena namin sa drama ganito, syempre may plaster, yung partner. Dito, gagawin doon, ganito. Ako na yung nag-adlib. Nung pagyuko ko sa drum, talagang nilubog ko na yung ulo ko, yung buhok ko, para pagtaas ganun. Maganda, di ba? Maganda Bravo, maganda. Bakit sa drama? Ano yung scene na yun? Parang kumatok si Daniel na sabi niya, ay, sorry Feli nakita ko lang naman, di ko naman nakuha. Tapos sabi ko, naalala ng mga tao yun. Sabi nila, ikaw ba yung tama, ikaw yun yung sabi mo, hindi mo pa kunin, gago. Ay, oo, sabi ko, tama. Nakita mo na, hindi mo pa kunin. Oh my gosh. Yun, tumatak sa isip ng mga tao yun. Di ba tama, ikaw yung sa CR? Kasi di ba, bagets pa ako. Yun, kinunan pati yung likod ko na hindi ako nahiya. So nag-love scene kayo ni Daniel? Ayun, mabilis na eksena na maganda yung kinalabasan naman. Kasi magandang Kasi pelikula. art film yun di ba? Kahit na medyo bold, art film maganda. siya. Kaya yung mga nakaraan ko, kung ibabalik yun, masaya. Kasi hindi ako nadamay sa mga nakakatakot na mga naging buhay kagaya ng mga ayaw natin mangyari. Puro masaya ang nangyari sa akin. Meron lang sa mga ibang ginawa kong pelikula na akala siguro nila dahil nagpa-sexy ako, yung kakatuking ka sa CR habang naliligo, akala nila para magka-pelikula ka, papatol ka, bubuksan, hindi. Sino yung mga yun? Mga Meron. director yun o Director. Kakatukin ka. Amanda,
buksan mo sandali. Direk, bakit? Buksan mo. Oh, hindi na ako mikibo. Ayoko nga, ba't ko bubuksan? Kaya may mga pelikulang sunod, hindi na ako kasali. Okay lang yun. Isip ko, bakit? Wala naman akong binubuhay para gawin ko yung mga yan. Tsaka hindi pa ako na in love. Ayoko yung mga ganun. Meron din, yung kasama ko, mother ko sa shooting, dikit ng dikit kay mama. Parang mapalakas ba? Meron ako inatrasan ng kotse. Sa inis ko kasi laging sulsul kay mama Director din? Director din. Sabi, ingatan mo yung anak mo, nililigawan ni ganyan. Siyempre si mama, nakabuntot lagi. Siyempre nahiya ako, after ng shooting dapat may banding di ba? Si mama lagi nakabuntot, kakasulsul ng director. Sa inis ko, inatrasan ko, buti tumalon yung director. Kung hindi, Pasagasaan mo na dapat. hindi naman sa pasensya na nagawa ko man yun. Siguro dahil sa edad ko, bagets pa. Hindi ko pa iniisip yung delikado pala yun. Di ba? Siguro dahil sa edad ko, medyo medyo agresibo. Pero mali yun. Dapat hindi. Kaya lang siguro dahil na ako So madalas yan yung mga ganyan? Madaming Yung mga nagpapahapya o minsan direkta talagang gustong may mangyari sa inyo? Hindi. Kaya dapat talaga may kasamang magulang ang mga artista. Kasi, syempre, pangangakuan ka sunod na pelikula. Ako naman, hindi ko naman masyadong sineryoso kasi wala naman ako binubuhay. Gusto ko lang magpa-sexy. Gusto ko lang ng nagpipictorial, ganun. Pero, hindi ako gagawa ng para pumatol, magkapelikula. Hindi. Sa mga love scene mo sa mga kapwa mo artista, meron bang na-experience ka na parang nag-take advantage sa'yo? Meron. Anong kwento nun? Kwento niyan. Mararamdaman mo medyo aatras yung puwet mo, di ba? Kahit sabihin mo naka-plaster, baka mamaya makalusot. Dinidikit. Dinidikit na. Oo, medyo may ganun. At tsaka medyo iba yung bakit nararamdaman yun Hindi kagaya ng ibang mga artista na cut, okay na. Alalayan ka pa, di ba? Merong iba medyo bubulong Sabay tayo mamaya uwi. May dala akong sasakyan, anong gagawin natin? Patong ko yung sasakyan sa sasakyan mo? Kaya nga, na-chismis akong tomboy, di ba? Meron akong ginawang pelikula na may balisong ako. Yung buhok ko, naka-braided, gano'n. Tapos, medyo nagbabalisong. Pinag-aralan ko balisong, nagka-tricycle ako. Medyo sa shooting, kilos ko, sige, gano'n. Ginagawa ko na yun. May mga babae doon na mga extras, na mga kasali sa eksena, nagka-tricycle o Kala siguro talagang tibo ako. Kasi syempre, pinag-aaralan ko na yung galaw ko, di ba? Medyo merong isa na pupunta, tapos sasabihin isa, inaantay ka ni akala niya kagabi, sabay daw kakain. Bakit? Kasi daw sinabi ko ba yun? Oo, normal naman, sabay tayo kumain, di ba? Sabay-sabay. Pero nachismis ako kasi medyo pinag-aralan ko yung galaw ko sa shooting, tsaka nag-tricycle tricycle driver. Medyo yun, nasa chismis yun, headline. Amanda Amores, T-Bird. Yun. Kaya marami nagtatanong ngayon, di ba tomboy daw si Amanda? Natatawa lang ako. At saka kung tomboy man ako, o lesbian, wala namang masama. Di ba? Ang dami kong kaibigan na mabubuting tao sila. At saka kung doon ka masaya, gawin mo kung saan ka masaya. Ngayong panahon, parang normal na yan di ba? Yung tawag nga nila, pwede ka sa babae, pwede ka sa lalaki, yun ang sinasagot ko. Hanggang ngayon may nagtanong na gusto akong interviewin. Bakit dati, sabi tomboy ko, kung tomboy ako, ano masama? Bakit? May masama ba? Gano'n na lang sinasagot ko. Walang masama. Maging tomboy, lesbian. Pero hindi ka naman tomboy kasi nagkaroon ka nga ng asawa, na matagal na panahon, nagkaroon ka ng mga anak. So, Numahanga ako sa mga magaganda. Kasi sinasabi ko diretso, ganda mo naman. Ganda mo. So, hindi ka tomboy? Hindi. Kasi nag-asawa na in love Tama, na yun nga yung sinasabi ko, di ba? Pero walang masama. Walang masama. Tama naman yun. Okay. Siyempre, sexy yan. Marami ka mga ginawa mga sexy movies.
paano mo hinarap yung yung trend ng panahon na yun na pene movies? Pumasok ka rin ba sa ganun? Ang pene kasi, Mm. sa mga gumawa niyan, alam na nila yung tama at mali eh. Mm. Mm. Kung gagawin man yun, halimbawa na uso yun, walang masama kung buhay nila yun eh, di ba? Mm. Pero kung sa akin, kasi kinakausap ko naman ng maayos ang direktor eh. Kung pwedeng huwag ko tanggapin yung direktor na hindi ko kadikit. Kasi yung mga kadikit kong direktor ng mga mababait. Direk, baka pwede naman huwag ako yung nakatuwad. Kasi may may bisita ako eh. Mabait na direktor. Okay, sige, wag natin kunan yan. Oo. Lipat ng wag na dito ilaw. Kasi wag na yung nakatuwad direk kasi meron akong bisita ganun. Kaya masarap mag-shooting ng chika mo yung direktor. Hindi ka mapapasubo sa mga uso dati. Tapos maraming pwedeng idahilan naman eh. Pagkakadikit mo yung direktor. Na noon pa lang, direk, baka pwede naman kasi hindi pwede yung ganun. Tsaka yung likod ko kasi makikita mahalata yung may modest. Okay. Baka pwede itaas ko na lang to. Tapos, si magpa-plaster? Naka-plaster si pag kinausap ko, paano kung natanggal yung plaster? Alam mo yung nadadaan sa biro. Pero, yung mga gumawa ng ganun, alam mo, hindi nire-respeto ko sila. Kahit sa alam ko may eksenang ganun. Kasi, trabaho nila yun. Si inaamin eh. Proudly inaamin ni Myra Manibog na nagpene siya. Si Myra, isa yan sa totoong tao kausap. Talaga sinasabi. Gaya ng kinikwento ko sa'yo kanina, isa yan sa totoong kausap. Mabait, totoong kaibigan, totoong tao talaga, matalino. Pero paano may explain, Amanda, yung mga kumalat na video na meron kang penny movies, na nakagawa ka ng mga eksenang gano'n? Sa mga nanunood. Kasi meron yan, di ba? Hanggang ngayon, makikita mo pa rin yan eh. Sa mga nanunood, tingnan nila ng mabuti. Totoo, makikita naman nila kung totoo. So, ibig mo sabihin, ini-edit? In-edit yan. Yung sa'yo, in-edit? May editing, may pwede edit. Anong part lang doon yung talagang ginawa mo? At anong part yung dinagdag doon sa sa mga video? May mga kwento sa mga probinsya na may mga bold na sabi ko, anong pelikula, anong title? Teka, yung movie na yun parang eksena ko lang doon. Alam ko alam ko eksena ko doon. Pero nung mga naging kakilala ko ng mga naglalabas sa probinsya, nauso yun. Nauso yung nagkakarga ang tawag doon eh. Karga ang tawag? Karga. Pero... Na hindi na pinapaalam sa inyo yun, ng direktor. Sila na yung nagdadagdag ng mga scenes na hindi nyo alam. Ganon. Hindi. Wow. Hindi na. Kaya malaki ang kinikita sa mga probinsya, di ba? Nauso dati yun, di ba? So, ibig sabihin, yung mga nakapanood ng mga eksenang yun, hanggang ngayon, ang alam nila, ikaw yun. Yung mismo. Yung pala, hindi. Inedit lang. Sa akin kasi, makikita naman nila yun eh. Kung yung kagaya ng interview mo dati, sabi, may kinasuhan siya, mukha. Correct. Inedit. Sa mga nanunood, makikita nila kung nakatutok doon, diretso, o pumapaning, sila na makakasabi nun. Pero sa ibang hindi marunong tumingin, basta nood lang sila, yun ang iisipin nila. Kaya pag kami nagtatanong sa akin, totoo ba yun? Tingnan mo na lang. So tinatanong ka rin na nakakatanggap ka ng mga ganyan? Pinatangkad ko raw sila sa mga komento. Nakakatawa. Sabi nung anak kong bunso, Mami, may komento doon. Pinatangkad mo raw. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Natatawa lang ako kasi magaganda naman ang mga sinasabi nila. Pero nakakatawa yung pinatangkad ko raw sila. Yung ganyan. Madami. Hindi ka na-offend pag gano'n? Hindi. Kasi alam mo naman ako, maano ko eh. Ako nga si parang explorer. Parang gusto ko subukan yung ganyan. Magpa-sexy, mag-pictorial. Gusto ko yung ganun. Kaya nga sabi nila, ayan, tuwan-tuwa ka na naman kasi gusto mo pinagnanasahan ka.
Sabi ko, hindi naman. Napasaya mo sila sa pelikula mo. Malaking bagay yun. Yung na-enjoy nila, nasulit yung binayad nila. Tsaka, isa pa kumita yung producer. Okay yung ganun. Tsaka, lagi ko sinasabi pag tinatanong, totoo ba yan? Panoorin mo na lang ulit-ulitin mo. So you're telling us now na hindi ka nakagawa talaga ng penny movies? Hindi. Hindi, never ka gumawa niyan. Hindi. Inedit lang yung mga ano mo, mga eksena mo. Pwede nilang ulit-ulitin. Tingnan nila. Di ba? Ano pinaka-daring na ginawa mo? Kung hindi man pene, ano yung daring? Scorpio Nights. Yun na yun. Yun na yung Scorpio Nights. Kasi talagang umikot ako doon. Talagang pinakita ko pati puwet ko. Lahat. Harap. Nakita ko side view. Tsaka hindi ako nahiya. Talagang Nakakatuwa ka, nilaro proud ko na proud ka. Hindi kayo nagsisisi, no? Hindi. Talaga Na-enjoy ko yung mga panahon ko noon. Di ba? Uso pa mga disco. Yes. Na-enjoy ko lahat yan. Tsaka hindi ako nasama sa mga bisyo Hindi ka na... nag-drugs. Na hindi. Sa mga... Hindi ako ipokrita. Nag-try ka? Hindi ako sinungaling. Nasubukan ko yan, pero hindi pwede sa akin. Iyak ako ng iyak. Nakakahiya. Oh, yun ang effect sa'yo, ah. Kasi grupo yan eh. Oo. Hindi ka makaalis kasi yung sasakyan ko, nakaharang yung sasakyan ni ganon. Hala, hindi ka makaalis. Andyan, tikim. Next sila, kumakanta, may nagpa-family computer. Sigaw ng sigaw. Ako naman nasa tabi. Umiyak ako, wala akong problema, pero iyak ako, nakakahiya. Lagi gano'n na effect sa'yo. Hindi okay, sabi ko. Pag uwi ko sa bahay, yung telepono, binabalot ko sa ilalim ng kumot. Ayoko makarinig ng tunog. Ayoko ng tunog. Medyo hindi okay. So ayaw mo Hindi na. pwede sa akin. Kasi iyak ko ng iyak, pero ako masayahin ako eh. Pero bakit ganun? Hindi to masaya eh. Pero umiiyak ako. Hindi pwede. Talaga. Ayoko nang kausap. Hindi nga talaga pwede. Wala ka naging boyfriend na artista? Yung kwento na yan, tiniis kong wag. Bakit? Baka ma-inlove ako kasi kilala ko sarili Siyempre, ko eh. ma-inlove ka. Ganun talaga ang relationship, Kahit crush ko, si ganun. Sino ba naging crush mo noon? Crush ko si Greg Liwag. Oh, okay. Hindi pa ako artista crush ko. Oo. Naka-eksena ko siya. Paano? Tell us about the scene. Mabait kasi siya. Malinis, mabait, gwapo. Anong ginawa nyo? May mga eksena na simpleng ni Desperada. Tsaka nang maulit ang minsan yata, yung sumasayaw ako ng naka-bat wings na sexy. Na ka-eksena ko rin siya. May mga eksenang sexy pero hindi masyadong kagaya ng mga Scorpio Nights na naglaro sa CR. Tiniis ko na wag makipagtsikahan para hindi ako ma-inlove. Kasi kilala ko sarili ko. Pag na-inlove ako, wala. Pero syempre may love scene kayo. May love scene, pero simple lang. Simple. Lang. Oo. Simple lang. Iniwasan ko talaga na... Ayaw mo bumigay. Ayoko, kilala ko sarili ko eh. Pag na-inlove ako, di paano? Bigay todo ka na. Pag gano'n, pag na-inlove ka. Kaya iwas ako. Kasi gusto ko, ang buhay ko, magkaroon ako ng pamilya. Isa lang ang tatay ng magiging anak ko at ipaglaban ako kahit ano pa man ang pagpapasexy ko, tanggapin ako. Nangyari yon kay Richard, pinakasalan ako, tapos nagkapamilya, kaya hindi na ako nag-artista. Masaya ang naging. So wala ka naging relationship na wala. Before Richard? Wala. Wala? Bago ko siya, di sana kung meron, nagkaanak ako. Kasi bakit ako magmamahal na hindi ko ibibigay lahat? Si Richard ang first experience mo pagdating sa sa pagmamahal siya. Oh, wow! Kaya tinalikuran ko lahat, mga kaibigan, pag-artista. Sorry doon sa mga malungkot hindi siya yung mga napanood yun. Dinaya pala yun. Akala kasi ng mga to, ikaw yun eh. Maraming So si Richard ang kanyang first experience. Maraming nanliligaw. Maraming nanliligaw kahit na mga nasa, alam mo na, yung mga pwedeng magbigay sa'yo ng bahay, magbigay ng negosyo. Yung mga DOM? Ang dami. Gusto pa ako regaluhan ng burger machine nung panahon na yun, 80s. Burger machine. Franchise, meron ka. Sabi ko,
Eh ano ang gagawin? Di parang boyfriend ko na siya. Oo. Meron pa, nagdala ng plano. Pumunta sa tindahan ni mama. Plano ng bahay? Oo, nagdala ng plano, pinakita doon sa tindahan. Pag nauditinig ko na yung kalampag ng Land Cruiser niya, tago na ako doon sa isang kwarto. Meron akong lalagyan ng mga stuffed toys na zipper. Pumapasok ako sa loob, sinasara ko yun. Pag ganun, zipper. Kita ko yung mga paa nila, hinahanap ako sa kwarto. Nagtatago Scary. ako. Oo, Okay. nagtatago ako kasi parang hindi pa ako ready sa may mga edad. Oo. Parang hindi pa ako nagmahal. Wala, hindi pa ako na in love eh. Ano yung pinakamatanda na nanligaw sa'yo? Nakamatanda? Meron ng mga senior, gano'n? Meron, mga big time. Big time, ha? Meron. Mga kilalang tao. Talaga? Kaya lang, hindi pa ako nagmahal talaga noon. At saka, wala naman akong binubuhay. Hindi ako after sa ino-offer na burger machine. Bahay. Kotse, meron din. Oo naman. Oo. Meron. Gusto ko, nung hindi pa ako nagda-drive, mag-enroll ako sa driving school. Bigyan daw muna ako ng ganitong kotse para kahit ibangga ko man, okay lang. Bago ako bibilhan ng Benz. No. Sa isip-isip Mga style, ko, ha? Oo. ano yun? Oo. Magbibigay siya, ganun muna. Isip ko lang, parang hindi eh. Hindi talaga eh. Tapos meron gusto mag-produce ako. Gusto niya makilala si The Boy, si Lolit. Si Lolit daw, yung nasa heaven na. Ako raw ang bida at saka si The Boy. Gamitin ko raw ang pangalan ko dahil hindi siya pwede dahil pamilyado siya. Hindi ko rin inintindi yun. Alahas, meron? Ay, oo naman. Parang yung 80s, parang normal yun. Normal ang alahas? Nagre-regalo. Na walang commitment? Oo, normal yun. Pag birthday mo, pag normal yun. May magre-regalo ng Omega, may magre-regalo ng Rolex. Yung mga ballpen na mga mahal, pangkaraniwang inaabot lang kahit hindi mo, walang okasyon. Ang dami, alam mo naman, panahon noon. Siyempre, mahaba pa yung buhok ko talaga. At never ka bumigay sa mga yan, ha? Hindi ako nagbi-makeup. Pero nakikipag-date ka naman. Ganon. Minsan pinagbibigyan mo. Hindi, nakakatawa yung date na yan. Meron akong isang manliligaw mayaman. Di sabi ng mga alalay ko na mga bakla sa bahay, sige na, puntahan na natin. Tagal na yan nag-imbita. Pagpunta namin sa isang steakhouse, pagbaba sa kotse ng mga bakla, sabi nung nanliligaw sa akin, nakaganon siya, oh. Tinitingnan niya, isa-isa lumalabas, kaliwat kanan ng mga kasama ko. Ang dami. Kasi, dahil lang sa mga bakla, sige, pagbigyan para matuwa sila, kain sila yung steak. Marios pa yun. Meron pa mga talagang mayayaman na nag-imbita rin sa akin sa steakhouse na late ako dumating. Presidente ng isang bangko. Wow. May mga kasama din siya. Siyempre, may asawa yan, di ba? Dumating ako sa isang lugar, sa venue na hindi pa yata sila kumakain din, inaantay ako. Nakasama ko na yung mga kaibigan ko. Alam mo, hindi pala masaya din. Para lang pagbigyan ko yung mga kaibigan ko na mapuntahan nila yung restaurant na yon. Hindi rin masaya. Kasi dahil? hindi ko gusto Hindi ikaw yun, yung gano'n. Hindi ko gusto makipagchikahan. Pag ayaw mo. Hindi talaga. Kaya marami akong pinalampas sa totoo lang. Sabi ng mga kaibigan ko, hindi ka talaga practical. Sinasayang mo yung ganda mo. Gamitin mo yung ganda mo. Ay, sabi ko, paano gamitin? Siyempre, pag tinanggap mo yun. Tapos meron pa isa. Ano isa? Bigyan daw ako ng ganyan. Pero gusto niya magkaanak ng lalaki. Kasi anak niya isa lang. Babae. Asawa niya. So, kabit ang offer doktora sa'yo. daw. Oo. Kabit. Gusto niya magkaanak ng lalaki. Sabi ko, ano yun? Gusto magkaanak ng lalaki? Siyempre, iba yung mahal mo. Paano kung hindi lalaki? Lumabas. Parang marami akong pinalampas talaga ng mga ganyan. May politiko rin? Dami. Marami. Kaya lang hindi ako ready sa ganun eh. Grabe, tinanggihan mo lahat yan, ha? Hindi nga raw ako practical, sabi ng mga kaibigan kong... Ano sinasabi ng nanay mo? Ay, takot na takot yan. Kasi pag may mga dumarating na malalaking bulaklak, baka daw mamaya chap-chapin ako, lagay ako sa maleta. Nangyari daw dati yung panahon noon. May chinap-chap na nilagay sa maleta. So, hindi siya yung type na nanay na parang ikaw naman, patulan mo na si ano, Hindi. para gumanda buhay? Hindi ganun. Kasi narinig ko yun eh. Nung nagtago ako sa zipper,
na hinahanap nila ako, daan sila ng daan, nahanap ako sa kwarto. Nadinig ko yon, sabi ni mama doon sa nanliligaw sa akin, may dalang plano. Eh, wala siyang magagawa kung ayaw ng anak niya. Yun ang sabi ni mama eh. Okay. Oh, hindi gano'n naman yung mother ko. Marami kasing nag-artista doon na may mga anak na nandun sa probinsya sa mga nanay nila na tinago. Tinago na. Kailan lang inamin. Ako, okay yun, may kanya-kanya kaming buhay, kung kailangan nila itago, nasa nila yun eh, yun ang kailangan nila eh. Pero ako naman, alam naman ng lahat talaga na wala akong ninatago. Kaya, pinagbutihan ko rin, nung tinalikuran ko yung pelikula, inayos ko yung buhay ko, na wala ang mga kaibigan ko. Tsaka, eto na lang, nung kahit papano, sandaling oras, nakikipag-chikahan ako. Nagti-TikTok nga minsan, pero mga 2 oras, 3 oras, hiwa-hiwalay na kami. Uwi na ako. Kasi, syempre, mother ko, anong oras na, lulutuan ko. Kailan ka nag-retire sa showbiz? Gumawa pa ako ng Lover's Delight kay Joey Marquez. Parang 90s yan, 91? 91. Lover's Delight, Isabella Bancrabbery, Madelo, Hang Hulihat. Yung kay Lito Lapid. Oo, yan yata Yun yung yung huli. last. Parang 1991 yan. Oo. Saka hindi na sexy to eh, di ba? Medyo Hindi, mga yan. serious ng role to eh. Baril yan. Mga action, no? Oo. Kaya, syempre, nakilala ko yung husband ko. Okay. Tell us about the love story. Paano mo siya na-meet, si Richard? Isang party sa bahay na kasama niya yung kuya niyang piloto. May mga bisita rin akong piloto na mga kaibigan ko rin. Yung circle of friends, mga piloto rin, mga mababait din, na nakilala ko siya sa bahay na sabi ko parang iba to. Parang tahimik, seryoso, tsaka iba eh. Mararamdaman mo yun eh, di ba? Tapos, umpisa na yan hanggat sunod-sunod na. May mga lakad na mga happy-happy na nandun siya. Na, yun na talaga. Siya na talaga yun. Ilang taon ang agwat yung dalawa? 1970 siya, 1968 ako. Uy, magka-birthday tayo, ha? November ka ba? July. Ay, magka-birth date. Okay, Yung year. okay. 1968 ako pinanganak. Talaga? Oo, 1968. July ako. November Mas ako. matanda ako sa iyo ng ilang buwan. Numero lang yan. ang damdamin natin, hindi nagbabago. Di ba? So, kaya 1968 68 ka ako. pala. Pareho tayo. So kaya pala napagbintangan kang napagkamalan kang tomboy kasi wala ka naging boyfriend ng matagal. Hindi ka pumapatol sa mga Iniwasan ko yan. mga Kaya indecent proposal. marami nakakaalam niya na hindi raw ako practical. Oo. Or tomboy ka, di ba? Di yan pumapatol sa lalaki kaya ganyan. Yun ang siguro Iniwasan ko usap-usapan. ma-inlove eh. Ayoko ma-inlove. Oo. Kasi sigurado masisira buhay ko, bibigay ako. Oo. Pag, alam mo naman, nung panahon nun, pag nagkaanak ka, Medyo mahirapan ka. Pag may anak ka na, parang iba na eh. Oo. Kaya yung iba, tinatago nila yun eh. Oo. Wala na, sira na yung marketing mo. Correct. Di ba? Si Richard, anong trabaho niya noon nung nakilala mo siya? Simpleng negosyante Hindi siya. pa siya politiko noon? Hindi. Okay. Simpleng negosyante. Ano siya ni Mother Lily, di ba? Apo ni Apo. Mother Lily. You siya, you apo. Oo. Yung lolo niya, kapatid ni mother. So maganda ang buhay ni husband noon. Simple lang Simple naman. lang. Pero okay. Okay, Diba? simple. Oo. Kesa naman, gamitin ko yung magmahal ako ng mayaman Yaman. na hindi naman ako masaya. Oo, tama. Si Richard nag-uumpisa noon sa negosyo. Hindi ko hinahanap yung yaman eh. Oo. Ang gusto ko yung magiging maayos buhay ko, na mahal ko yung makakasama ko. Hindi naman ako tumitingin sa pera. Tsaka isa pa, malakas ako kumita nun. Pag iniimbita ako sa Santa Cruzan, magkano? Di ba? Pagtungtong ng Maine, ako, hindi ko na alam. Kaliwat kanan, may Bulacan, may Pampanga, may Ito na gano'n. yung mga baratilyo, no? Oo, ayan na. Santa Cruzan na. Naririnig ko na yung, pag nag-gray na Ileana na ako, bang! Dinig ko na yung mga tugtog sa likod, di ba? Sagot ang gown. Sagot ang transpo. Pero nagdadala akong sasakyan. Gusto ko pagkatapos ng ikot, uwi na ako. Ayoko yung idadaan pa ako kung saan, ipapakilala kay gano'n. Ayoko yan. Uwi na ako talaga. Sama ko na yung mga baklang alalay ko. Disco na kami sa gabi. Meron kay Richard na yung nasabi mo sa sarili mo, eto na nga, this is the one. Anong meron sa ugali niya, sa pagkatao niya? Simple. Tsaka masaya. Masayahin Masaya ka. kasama. At tsaka
Sweet, sinusubuan niya ako. Pupunta siya ng umaga sa bahay. Oh. Tapos, ihahatid niya yung biyanan ko sa clinic kasi doktora yung biyanan ko, di ba? Hatid sa Ungpin. Oh. Umaga yun, dadaan muna yun. Bago Oh. niya ihatid yung biyanan ko. Oh. Lunchtime darating. May dalang mga pagkain. Sabi ng mga kaibigan ko, Chinese naman talaga, tanghaling tapat. Parang hindi ka na makakatanggap na manliligaw niyan kasi tanghali nandyan, hapon nandyan, gabi bago niya sunduin sa clinic, dadaan pa yun. Sasaglit yun. Kaya sabi, nung may pagkakataon na nakita ni Richard yung ibang bisita ko na small world, magkakakilala pala sila, mga Chinese. Buti lang talaga, hindi ako nagbo-boyfriend talaga kasi magkakakilala eh. Kita naman niya yung iba. May negosyo rin daw yun, yung gano'n-gano'n. Nakita niya. At nalaman niya na hindi naman talaga din ako nagbo-boyfriend ng mga kakilala. Kasi kakalat yun eh. Oo, syempre. Yun lang ang isa sa pinagmalaki ko na kahit maikwento na hindi ko naging boyfriend, kakilala nila. Anong year kayo nagpakasal? 2012. Oh, okay. No, 2012. Gano'ng katagal kayo magkasama bago kayo nagpakasal? Kasi edad ko 22. Oh. Tapos 24. Nagsama na kami. So matagal kayo nagsama before you decided to get married? Oo. Oo, nag-live-in muna kayo. Nung kinasal kami, medyo malalaki na yung mga bata. Isang prep, isang malikot. Pero dalaga na may mga asawa na Bakit na tagalan bago magpakasal? Paano ba naging matagal? Wala namang asawa si Richard in the past. Wala, single siya. Wala. Kasi pag pumasok ka sa politika, sisingot kung may asawa ka. Diba? Wala talaga. So bakit natagalan? Medyo nagsikap muna siya na makapagnegosyo. Tsaka yung ready na talaga. I'm sorry to hear na pumanaw na palang mister mo nung pandemic. 2021. Oo. Nasa Guam ako noon. Ay, Lockdown. Wala akong magawa. Walang flight eh. Hindi ako makauwi eh. Kaya ang hirap pala. Ang hirap. Hindi kayo siyempre nakakapag-usap dahil hirap siyang huminga, di ba? Dahil meron siyang sigurado, nakalagay sa bibig niya. Nakausap. Nung tinawagan ako ng isang private nurse para ipakausap. Hindi siya nagsasalita. Pero nung tumutulo yung luha niya, yung kamay niya, ginagano niya yung tissue para punasan siya. Medyo pasalamat ako, kinaya ko yun. Ibig mo sabihin, nung time na namatay si Richard, nasa abroad ka? Sa Guam ako. Hanggang sa nakremate si Richard? Sa Guam ako. Kasi hindi pinapayagan, di ba, na magkaroon kayo ng contact nung mamamatay. Automatic cremation yon nung panahon ng pandemic. At walang flight. Walang flight. Nung nasa Guam ako. Tsaka 1 month siya na nasa sanctuarium na hindi mo siya pwedeng ilabas. Naka-quarantine din yung jar niya. So, all throughout this agony, naka-remote ka. Parang minomonitor mo lang siya. At pagbalik ko ng Pilipinas, 7 days akong quarantine. 7 days pa. Oo. Nakabalik ka ng Pilipinas, ilang araw o ilang linggo bago siya pumanaw? May 1 month. 1 month pa. So, wala na talaga. Wala na. Nung bumalik ako, wala na siya talaga. Oo. Yan Grabe, yung no? kabanataan ng buhay ko, 2021. Napaka-traumatic, no? Experience mo ngayon. Kaya, When was the salamat last ako. time na nakausap mo siya? Yun talagang nag-usap kayo bago nangyari yan. Yun yung nagtaka ko nung tumawag siya na maaga pa, na nasa bahay. Sabi ko, wala kayo lakad. Sabi ko, ang aga pa, wala kayo lakad. Wala eh, medyo hindi maliwanag, inoff niya yata ilaw para hindi siya mahalata. Pero nalungkot ako lalo nung pinakita sa akin ng mga tauhan namin sa office na huwag raw ipapaalam sa akin na may COVID siya. At sa iba pang mga kakilala, binilin pala niya yon. Kaya nung nawala siya, na pinakita, mas lalong ang bigat sa loob ko na talagang ayaw niya ako mag-alala. Huwag raw sabihin sa akin eh. Oo. Walang flight eh. Hindi ako Pero yung huling pag-uusap ninyo, sa phone? Yun na ba? yun, na tumawag siya sa akin na... May COVID na siya? Oo, nakahiga siya sa bahay. Hindi siya umaalis na ilang araw. Ayaw aminin sa'yo. na may Ayaw niya COVID. aminin. Kaya pala,
tuwing kausap ko raw si Richard, sabi nung sa bahay bantay, tinatanggal niya yung oxygen niya. Meron na. Buti na lang, noong mga oras na yun, hindi ko siya kinakausap ng matagal kasi nabisi ako sa hotel. Oo. Quarantine ako, gumagawa ako ng mga earrings, mga ano, para malibang. Tinatanggal niya pala yun. Pagkatapos namin mag-usap, sa kanya binabalik. Hinahabol na nila yung oximeter para tumaas. Tapos lahat ng nasa bahay, pinapaalis siya para hindi ko mahalata na, oh, ba't nandyan si ano? Ba't nandyan si ano? Para hindi ako mag-isip na ba't nandun si gano'n, di ba? Meron na siyang COVID. Hanggat nung huli na tumatawag ako, sabi ng anak kong panganay, Mami, si Daddy dadalhin sa ospital. Oh, bakit? May COVID. Hindi ko alam ba't umiyak ako ng talagang iyak na, syempre pangkaraniwan pag kami COVID, Oo. dalhin sa ospital. Pero Saka pwede mamatay. umiyak ako ng talagang iyak na, hindi ko maintindihan pakiramdam at saka bago pala yan nangyari. Papunta pa lang akong Guam. Kasama ko yung mother ko. Nagtataka ako tuwing naghahanda ako sa dining table. Bakit 3 lang? 4 kami. 2 anak ko, kami ni Richard. Bakit laging 4? Pati sa baso. 3. Dapat 4 eh. Ba't 3? Laging ganun. Bawasan ng isa. Nag-ano na sa akin yun eh na, bakit kulang? 4. O isa pa, baso. Parang may paramdam na eh. Tapos paulit-ulit ko sinasabi na, pagbalik ko ayoko na may problema. Paulit-ulit ko yun sinasabi. Tsaka kinunan niya ako nung hinatid kami sa airport. Kinunan niya ako ng nakatalikod. Alam niya ayaw ko yun. Yung paalis ako. Kinunan niya ako. Nakita ko sa cellphone. Medyo buti na lampasan ko talaga yun. Pero nung nag-uusap kayo bago siya namatay, wala siyang pahiwatig sa'yo na parang may mensahe na siyang iniiwan? Yun nga yun na parang ang hirap tanggapin, na ba't parang wala. Walang, kung ano man ang mangyari, di ba? Walang ganun. Wala. Kahit na may COVID na siya. Wala. Walang ganun. Meron lang siyang lambing na, halika dito sa tabi ko. Parang, sabi ko, ano yun? Alam naman niya nasa goma ko. Parang lambing na ganun. Tsaka marami siyang plano na hindi ko nga akalain na mawawala siya eh. May plano pa kaming dapat magdi-Disney cruise, Vancouver to Alaska, Sayang. na lahat yun na wala. Ready na lahat yun eh. Dahil nag-lockdown. Parang ang buhay talaga, ganun kabilis. Kaya nga ngayon sabi ko, mahalaga ang bawat minuto, oras. Dapat lahat makabuluhan. Yeah. Lahat. Dapat talaga i-enjoy mo. Kaya yung mga misis na mga kakilala ko, hindi kasali sa buhay yan, sis. Alam mo sa mag-asawa, hindi mo alam kung hanggang kailan kayo, sino mauna. Kaya kailangan talaga bigyan ng halaga bawat minuto. Kung masabi mong mahal mo siya, na totoong nasa loob mo, sabihin mo yun. Kasi hindi mo masabi, di ba? Totoo. Paano sinabi sa'yo na wala na si Richard? Yung anak ko, sabi niya wala na, medyo nasa loob ko lang, kaya mahirap pala yun eh, kailangan ilabas mo. Nung quarantine ako sa Pilipinas na, doon ako umiyak, tsaka habang nagda-drive ako, umiyak ako. Tuwing paparada nga ako sa harap ng bahay namin, ayoko muna bumaba. Iikot pa ako ng QC hanggat mapagod ako. Walang direksyon ng buhay ko eh. Sabi ko parang ayoko pa makita yung gate. Mahirap, grabe talaga. Naranasan ko yan, kaya nag-iba na ang pananaw ko. Kahit sa mga kaibigan, gusto ko pumili ng tamang kaibigan. Kasi alam mo yung panahon ngayon, hindi mo na alam sino yung totoo eh. Sabi ko mula nung nawala asawa ko, natuto na ako sa mga bagay na itama ko. Pati sa mga makakasalamuha ko. Kailangan relax ako, yung nakakausap mo, totoong kaibigan. Kaya yun ang pinipili ko ngayon. Pati yung mga pupuntahan ko, medyo ayoko na ng mga lugar na hindi na practical para gumastos ka. Mag-bonding kayo kahit anong ulam, di ba? Masaya yun. Tama. Wag na yung mga kaibigan na dadalhin ka sa mga gagastos ka. Siyempre,
wag natin sayangin kasi marami tayong pwedeng tulungan na yung igagastos natin doon. Ganun naman ang ginagawa ko, Yeah. brother. Oo. Medyo hindi lang alam ng iba. May nakakaalam na malapit sa akin na Mhm. may mga tinutulungan ako. Kaya yung gagastusin ko sa mga walang bagay, bukod ko yan para itulong ko kay ganito, kay ganon. I'm sure you prayed a lot. No? Talagang hiniling mo na mabuhay siya. Pero hindi pa rin pinagkaloob sa'yo. Walang moment na parang nagtampo ka sa kanya. Na parang, bakit naman ganun? Yun nangyari. Naging ano lang ako, siguro sa mga kaibigan ko, naintindihan na rin nila ako nung huli, ba't ako makulit na tanong ako ng tanong, oras na ba niya yun? Ano sis, sa tingin mo oras niya na yun? Meron ako mga kaibigan na laging pinapaliwanag paulit-ulit, pero sarado isip ko na, oras niya na kaya yun? Ano pa talaga ang ng COVID? Oo. Hanggat etong huli na natanggap ko na pag oras mo na talaga, oras mo na. Di ba? Tinanggap mo na yon. That way. Tinanggap ko na, lalo na nakatutok ako sa mother ko. Oo. Oo. Na medyo puyat, Oo. pagod, pero Julius Babaw, hindi pwede. Kailangan Sorry, talaga. sorry na. Parang nakaano pa yata kami sa schedule. Hindi, kailangan talaga gagawin ko to kasi gusto ko i-share sa inyo, ikwento kung ano ang Saka maganda rin yan, pinagdadaanan at ko. least nakita ng mga tao ngayon kung gaano kakalakas bilang isang tao. Na kahit na may nangyari sa mga bigat na challenges sa buhay mo, kinakaya mo pa, pinipilit mong kayanin. Pinapakita mo sa sarili mo na kaya mo lampasan lahat ng mga problema sa buhay. Oo, ginagawa kong halimbawa Oo. yan sa mga Kasi iba, konting ano lang, ayoko na, gusto ko nang tapusin buhay ko. Wala lang pera, di ba? Yung mga ganun, may utang. Ano na, Hindi nag-give up na agad. hindi pwede ganun. Oo. Kasi, masarap mabuhay. Yeah. Kasi, sandaling buhay lang sa Totoo. mundo. Kaya nga sabi ko, bakit yung mga tao gumagawa ng masama? Hindi ba nila inisip yun na sandali ka lang sa mundo? Mas maganda yung nawala ka na maraming usap-usapan na mabuting tao yan, di ba? Oo. Pag nawala ka, yung maraming malulungkot kasi Yeah. naging mabuti ka eh. Oo. Mas maganda yun. Oo. Kasi- Pero kung sakaling Amanda, may mga offers na tumating na bumalik ka sa showbiz. Okay ba sa iyo yun? Payag ka? Kung kaya ko naman, piliin ko na lang kung ano yung bagay sa akin na papel, di ba? Oo. Kailangan piliin ko kung ano yung para sa akin. At kung para sa akin may darating, talagang darating yun, di ba? Magusto mo o ayaw mo. Pag nandyan talaga, nandyan yan eh, di ba? Pero nami-miss mo ba ang showbiz? Namimiss. Nung nakaraan na nalulungkot ako, sabi ko, ano kayo mag-workshop ako? Para lang may ko, habang si mama nasa dialysis, mag-workshop kaya ako. Para lang, maiba lang. Kasi nakatutok ako eh. Yung alam naman din yan talaga ng mga kakilala ko na andyan ako lagi kay mama eh. Sabi ko, mag-workshop kaya ako. Naisip ko yon mag-workshop. Pero, sige, hanap ako ng pagkakataon. May nakita akong isa, kaso tapos na eh. Yung dating singer yun eh. Parang yun na rin, papunta na rin yun dun eh, di ba? Gusto ko lang medyo, hanap lang ako ng bagay sa akin na eksena. Yung medyo gusto ko, pangarap ko, yung mga ma-action eh. May barilan. Dako, parang alam ko na. Direct Coco. Si May Direct Coco barilan. lagi nanonood sa atin Gusto dyan. ko may barilan, ma-action. Baka di ba? naman, Di ba? no? Beke naman, no? Oo. So ngayon, ang pinagkakaabalan mo ay ang iyong nanay. So puntahan natin ang nanay mo, kumustahin natin kung ano ang kanyang kalagayan Pwede. para makita din ng mga viewers natin kung ano mga pinagdadaanan mo. Pwede. So, andito na tayo sa bahay ni Miss Amanda. Gaano katagal na kayo nakatira dito? Mahigit, siguro mga 15 years. 15 years na rin. Oo, tagal na. Saan ka galing dating tirahan? Diyan lang din, walking distance. Nandyan Walking pa rin hanggang ngayon. Ba't di mo pa ibenta yung property kung wala na nakatira? Nilagay na namin sa pangalan ng dalawang anak ko para pag gusto nilang mag-banding-banding sa mga Mag-iwalay. friends. Oo. Oo, may lugar sila, di ba? Oo. Andyan lang, lapit lang din. Sino ba kasama mo rito sa bahay na to? Ako lang, tapos yung anak kong panganay, punta-punta sila dyan kung wala silang mga events.
andyan para banding kami. And of course, si nanay, di ba kasama nyo? Si mama sa ngayon, hindi ko siya pinauwi sa Cavite, sa Bacoor. Doon siya talaga nakatira. Oo, doon siya talaga. So dito muna siya sa inyo na tumitira Ay, habang inalagaan nagpapagamot. ko. Habang nagpapagamot. Kaya yung bahay-bahayan niya doon, yung mga neighbors, namimiss na siya doon. Kasi si mama, machika, pwede nga raw siya maging mayora doon eh. Ano itong mga tattoo na to? Pakita nga natin yung kanyang mga tattoo. Anong ibig sabihin ng mga yan? Nung nawala ang asawa ko, nagparamdam siya sa butterfly. Paano? Nakakita ako sa hotel, sa Dusit, nung nasa Dusit ako sa Guam. Na ang taas-taas ng room, bakit may butterfly sa sa window? Okay. Tapos, eto ang tawag niya sa akin. Love. Nung bumalik ako sa Pilipinas, walang direksyon ng buhay ko. Hindi ko alam paano ko umpisahan. Kung saan siya nagparamdam, nagpalagay ako. Tapos tawag niya sa akin, love. Wow. Kung buhay siya, hindi siya papayag niyan. Pero para sa kanya naman yan, yung pangalan na yan, love. Tsaka nagparamdam siya dyan. Speaking of love, do you think you'll ever love another man again sa buhay mo? Ayoko na isipin yun. Wala na? Ayaw mo na isipin? Gusto ko na lang mag-enjoy, tapos gawin yung mga pwede kong gawin na makabuluhan. At ayusin yung mga dapat ayusin, ng mga napabayaan ko mula nung nag-pandemic. Tapos, enjoy. Yeah. Pero lalaki, Wala na. wala. Sarado ng pintuan. Pwede ka mag-enjoy kahit walang lalaki. Di ba? I-enjoy mo buhay kasi hindi mo masabi kung, Life is short, sabi nga kung nila, hanggang no? kailan Mag-enjoy. Oo. Tsaka hindi ko kailangan lalaki. Oo. Pwede ako mag-enjoy nang wala yun. Andiyan yung mama ko. Tama. Okay, pasok na tayo sa loob, guys. Kayo. Okay. Si mama nandyan. Puro dog food, Dog food, oo nga, no? Oo. Ano ito nasa gitna na to? Ito yung mahjong table. Mahjong table. Pag may mga bisita, katuwaan lang. Yung siya, matic na siya. So hindi umaandar ngayon to? Hindi, kailangan Para may isasaksak. pipindutin no? Oo, isasaksak tapos aangat na siyang ayos na siya. High-tech. Oo, ayos na siya. Tapos yan ang lugar namin at saka ito yung gym ko dati. Ito family picture namin. Ito. Yan. Yan. Family picture namin. Itong husband mo? Oo, si Richard. Dito kami nagbabanding ng apo ko. Overwhelming ka Oo. Mm-mm. Okay. Ang daming laruan dito. Ito dati ang gym ko. Naiwan na lang yung isa dito. Dito kami banding ng isang apo ko. Oo. Diyan kami naglalaro. Ito mga collection ko. Ano mga collection mo? Mga mug? Pag ay, naku, ilalagay ko dyan yung sayo. Correct. Pag nag-abroad kami, isa-isa yan. Talagang pinupuntahan namin kung saang lugar. Punta kami Maraming gumagawa ng ganyan, no? Yung nagko-collect ng mga poster. Iceland. Meron akong mga naipon din dyan. Mahilig kayo mag-travel noon, ni Richard. Meron yan. Nakumpleto ko yan. Yan. Hello! Ma! Binisita ka ni ni Idol Julius. Uy, pogi yun. Pogi ka na. Nay! Ayan. Kamusta ka, Nay? Ito yung access niya sa dialysis. Oo. Dito siya sa kwarto. Pag kumpleto. Pagka bumaba ang oximeter niya, naka-ready to. Ay, pinapanood sa Guam. Ay, Pinapanood thank you, ko lang Nay. po. Salamat po. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Yan si Mama. 3 times a day siya nagda-dialysis. Pag gabi, nakikipag-away ako doon sa kasamahan. Palagi kita pinapanood. Ma, huwag mong pilitin magsalita. Pahinga ka. Binubuhat Ano siya. pakiramdam mo? Okay ka naman? Okay naman. Okay naman. Oo. Ito, naka-ready lagi itong kanyang mga oxygen, oo, pag bigla. Pero pag halimbawa, bigla matagal ang delivery ng oxygen niya, ito ang ginagamit niya, hindi saksak, ito. Tapos sa gabi, pag hindi siya makatulog, yan, nanonood siya mag-isa tablet, nood siya. Ayan, ganito ang
ginagawa ko. Ito yung bantay ni mama. Gigisingin niya ako, tatawag, pasok ako dito, pakakainin siya. Kailangan pilitin, pakainin, painumin ng mga meds. Wala pa akong schedule. Pag may schedule, pupunta ho tayo dyan sa Guam. Punta sa bahay. Apo. Ano masasabi mo sa anak mo? Kay Amanda? Janet. Kay Janet, ano masasabi Mabait mo? siya sa akin. Ano ba? Mabait siya sa akin. Mabait. Bata pa lang po, mabait na ito. Oo. Marami ka nang pinapanood eh. Oh. Pagod yan si mama, kaya ganyan magsalita. Sige, magpahinga ka na, Nay, ha? Hindi ka na namin guguluhin. Gusto ko balik-track kami dito. Picture sige, daw kami. sige. Okay, sige. Kami picture kami ni Nanay. Picture tayo. Tingin ka na, Nay. Tingin ka. Picture. Ayaw. Ayan. One more. Ayan. Perfect. Ayan. Nay, pagaling ka, ha? Malakas ka, ha? Be well, be well. Hindi kang isipin na, lalakas ako. Like, pinapanood. Salamat, Nay. Thank you. Salamat po. Sige ma, pahinga ka na muna Pahinga ka ma. na, Nay, ha? Hindi ka na namin guguluhin. May lakad pa si Brother Oo. Julius. Sige po, Habol Nay. siya ng 6 p.m. Sige pa, Nay. Apo, tulog na po kayo. Pahinga. Gano'ng kahirap bang alagaan si Nanay? Kailangan lang talaga pagtiyagaan siya pakainin. Yun ang ginagawa ko. Tsaka, kailangan lagi ako gising. Laging alive. Kasi pag gising siya, kailangan may kausap siya eh. Tama, tama. Ganun. At kailangan siya lagi ipasyal para ma-enjoy niya pa yung mundo. Nakikita niya pa. Nakakapasyal pa siya, ha? Kahit nangihinag Binubuhat siya. Tapos, dadalhin sa mall. Oo. Dami siyang kachika sa mga mall na pinupuntahan namin. Yan lang. Ipasyal siya. Masaya na siya nun. Oo. Siguro antay ko lang yung tamang pagkakataon para maibiyahe ko siya uli sa Guam. Tama, tama. Well, pray for you, ha? Ay, thank Pagdasal natin, guys, na sana ay lumakas muli si Nanay. you. Diba? Thank you. Manumbalik muli ang kanyang lakas. Thank you. Sige. Thank you. Ano gusto mo sabihin sa mga tagahanga mo? Sa mga tagahanga ko, sana nandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Subaybayan nyo pa rin yung mundo ko, kung totoong buhay ko, sa totoong buhay, na nandyan naman, nakikita ko sa Nasa mga TikTok ka, reels. di ba? Hindi ako Hindi ka nagtitiktok, active. pero sa mga kaibigan ko kila Sarcy Manuel, Maya Manibo, Nakikipag-collab ka sa kanila. nakikipag-banding ako. Na nakakatuwa naman kayo kasi yung mga komento nyo nakakatuwa, yung pinatangkad ko kayo. Tawa ko ng tawa dyan. Alam nyo, nakakatuwa. Sabi ko nga sa anak kong bunso, sabi niya, Mami, ano yun? Pinatangkad mo raw. O nga, pero nakakatuwa naman kasi nag-enjoy kayo sa mga pa-sexy ng mga kasamahan ko rin dati. Marami kami, di ba? Thank you. At hanggang ngayon, naaalala nyo pa rin yung mga eksena ko, kung ano man yung mga pa-sexy ko. Thank you, kasi wala naman kayong sinabing masama, kundi pinatangkad, nagpapasalamat kayo, kasi ganyan-ganyan. Thank you sa inyo. So, thank you. Thank you, pinatangkad mo kami. Thank you, brother! Pinatangkad ko. Oo nga, tangkad mo, bro. Thank you, ha. Thank you. At tutuwa yung mga viewers natin at nakita ka nila muli after a long time. At salamat at natuloy Thank you. din ang ating eksena you. ngayon. Thank you. Maraming salamat Amanda sa inyo. Amores. Para lang siyang tip na ipapa. Oh my gosh. To be Tessa. Ay, ano yung interview I'm natin? not Okay. Tessified. Yeah. Sorry, guys. Diba? Oh, Oh, diba? ay bagay kasi blue. Oh, diba? Interview mo lang. Oh, Kita sige, mo. ganito na, Okay, ganito na, there. guys. there. Oh my Okay, gosh. so this is made by Pam Pinay, okay? Because her name is Pamela. But anyway, how cute. She also made this bag. Oh, this is matching dyan. Okay, so... Hi, Pam. Hey there. So Divisoria is so cute. See, and then this is like made from Different, weeds ano, no? Yeah, Oo. not scrap. Galing. Ang galing na talaga Ang galing niya. Ang galing And niya. diba, it's the writing in the jeep.
Yan o, mismo. Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. We're great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign. Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang nag-arrange. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.